I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys, meron tayong latest updates video dahil po dito kay Senator Bato na kung saan sana siya pong positive. Agay! Shout out sa mga Marcos Lily supporters Filipino and OFW. May 22, 2026 nako po. Dahil ito kahapon mayroon tayong video diyan na sinasabi dito po ng DOJ. Ayan. DOJ Senator Bato de la Rosa fugitive from justice should be brought to the Hague. OM goes. Department of Justice DOJ Secretary Frederick Bida has ordered the arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa, whom he is described as a fugitive from justice following developments involving an international criminal court, which is an ICC arrest warrant. Bida said law enforcement agency have already been instructed to implement the warrant and stressed that De La Rosa should be brought to the Hague, Netherlands to face the case against him. Ayan mga kababayan, nako po, grabe ang pagtugis kay Senator Bato. Mga beswa, kung ako sa kanya, sumuko na lang, no? So, abangan po natin anytime from now ay si Senator Bato ay siguradong mahuhuli po siya at diretso sa dahek. DOJ, Senator Bato de la Rosa, fugitive from justice should be brought to the Hague. OM goes. Kahapon po yan. So, ibig sabihin, gumagalaw na po ang ating chief executive. My gosh, mga beswa. Malapit na tayo po sa exciting part. Sabi po ng NBI dito. Ayan may lead na po ang NBI, mga kababayan. OM goes. Kung saan kaya si Bato, no? I think si Senator Bato hindi po pwedeng yan kumbaga pupunta sa iba't ibang bansa kasi naka-lock out sa immigration. Kahit sabi mo umalis ng ibang bansa yan, nako mga kababayan, mahuhuli at mahuhuli siya kasi naka-red alert na po ang buong bansa, no? Sa buong mundo, ika nga for sure baka nandoon na yung mukha ni Bato o yung pangalan niya, no? Yan, kumbaga naka-red alert ang bawat airport na kung saan posibleng maaresto siya kung siya po ay alis ng bansa. Kasi mayroon po tayong video diyan, kahapon yata in-upload natin na kahit kumbaga tataka siya papunta sa iba't ibang bansa, useless din kasi nakaabang na po ang mga Interpol para huli sa kanya kahit saan bansa man yan. So sabi po dito mga kababayan ng Manila Standard, no? The National Bureau of Investigation, which is ang NBI, said it has leads on the whereabouts of Senator Bato de la Rosa, who has gone into hiding following the issuance of warrant of arrest by the International Criminal Court. Ayan, no? Hindi na natin basahin mga beswa sapagkat may sinabi dito si General Torre. NBI chief says it has leads on Bato's whereabouts. OM goes. Ayan, mayroon na. Kaya alam nyo ang NBI guys, matinik yan. Sa iba't ibang region, ako po, maraming tauhan niya at saka mga nagmamanman for sure, no? Parang mga secret na mga ang akala mo nagbibintala ng balot pero wag ka. So dahil dito mga kababayan, abangan po natin, malapit na po tayo sa exciting parts. Pag nahuli ito for sure hindi na siya malamang sa dami-dami ba namang dineploy ng mga autoridad para manhunt operation para sa kanya. Nako po, pag nanlaban ito, sigurado, may kalalagyan talaga. Itong mga kasama niya, if ever mang laban. Dahil maraming galamay ito si Bato, for sure, sa nakikita ako mga kababayan. Ganon pa man, mga beswa, itong sinabi ni General Torre. Sabi ng One News, MMDA, General Torre ready for De La Rosa manhunt. OM goes. Nako guys, kung nagkataon siya ang naging PNP chief nung panahon na yan, nung
nung May 13, sigurado kahit sinong harang babanggain niya talaga eh. Kung yung panahon ni Digo nga eh, siya ang PNP chief, ay siya ang ano doon eh, PRO ano yata, chief that time sa Davao, ano? Hindi pa siya naging PNP chief. Wala siyang ano, kumbaga wala siyang sinasanto mga kababayan. Kahit kay Kibuloy, sinugod niya talaga. Sayang eh. Napalitan kasi So, MMDA General Manager and former PNP Chief General Nicolas Torre III said he is ready to assist in a possible manhunt for Senator Ronald Bato de la Rosa if ordered by the President Ferdinand Marcos Jr. o MGOs. Inintay lang niya pala guys ang order ng kanyang chief. He said he remains part of the government's efforts and could be tapped for operation if needed. Naku po, go General Torre. Yan. Sigurado yan guys. Sa bagay, no, part siya ng ano yan, kumbaga gabinete ng Pangulo. If the President naman ordered to General Manager MMDA General Torre to cooperate for manhunt sa paghuhuli kay si Senator Bato, for sure yan guys. Babalikwas yan at makiki-join yan para kumilos at huhulihin ang Bato de la Rosa. In terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nandyan sa kalsada, ayan, pwede nyo kami maaasahan. Maasahan dyan. Sabi po ni General Nicolas Torre. Ito pa po yung sinabi niya isa. Pag presidente ang nag-utos, automatic, no choice. Part pa rin naman ako ng gobyerno Kaya in terms of manhunt, pwede talaga kaming sumali. Malay mo, nagtago nga sa landfill, estero nandyan, sa kalsada. Ayan, pwede ninyo kaming maasahan dyan. Yan ang sinabi ni General Torre guys. Well, I think, let's see. At abangan po natin ito, ang kanyang pag-join dito sa manhunt operation ng paghuli kay Senator Bato. Alalahanin natin guys, police, dating PNP chief yan, kaya nako, delikado tayo dyan, Senator Bato, kaya sumuko ka na lang, huwag ka nang papalag. Di ba? At least guys, no, kung siya isusuko ng matiwasay, hindi sa papalag, much better, para walang gulo. Alalahanin natin, siya ang dahilan kung bakit nagkagulo sa Senado, itong alipores ni Digong. So yun mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? So you guys, maraming salamat sa inyong watching. Comment section, follow me and likes, and hit the button para lagi kayong update sa aking mga upload video. Thank you guys sa inyong support. There's more. Bye and baboos. God bless Philippines.